Magsimula tayo sa paglalahad ng isang nakakapangilabot na kwento. Isipin ang isang seminaryo sa Pilipinas, na kilala bilang i-seminaryo ng mga parity o religious house, na sa loob ng maraming taon ay tila payapa, tahimik, at puno ng banal na gawain. Ngunit bigla itong nagbago at naging pinakanakakatakot na lugar sa buong Laguna. Nagsimula ang lahat sa isang maliit na tunog, ang pagkalabit ng isang pako na bumasag sa isang lumang pader. Ngunit sino ang mag-aakalang ang pader na iyon ay hindi lang basta pader, kundi isang lihim na libingan na nagtatago ng 78 tuyot na bungo ng tao na maayos na nakasalansan, tila sadyang itinago. Ang tanong, sino ang gumawa ng lahat ng ito? Paano nangyari ang ganito kalaking trahedya ng tahimik lamang sa isang lugar ng pagsamba? At bakit walang sinumang opisyal ang may alam? Ang mas nakakatakot pa, isang 87 taong gulang na punong barangay ang biglang lumitaw at sinabing, may hinala na kami noon pa, mga 30 taon na ang nakalipas. Kung may hinala na, bakit walang nangahas na magsalita sa loob ng mahabang panahon? Sino ang kanilang kinatatakutan? At bakit ang lahat ng ulat ng nawawalang seminarista ay nawawala ng walang bakas? Ang mas nakakakilabot, ang target ng salarin ay hindi 78 tao lamang. Sa isang lihim na talaan na natagpuan ng pulisya, ang nakasulat na numero ay 100. Kaya, sino ang dalawang huling biktima na hindi pa natatagpuan? At ang pangunahing salarin ba ay malayang nakakalakad pa rin? Bago tayo magsimula, huwag kalimutang pindutin ang like at subscribe, at panoorin ang video hanggang sa dulo. Dahil sa bawat segundo ng palabas na ito ay maraming aral at mahahalagang leksyon na maaari nating matutunan ng sama-sama. Huwag mag-atubiling magsulat ng panalangin sa comment section. Mas malamig ang simoy ng hangin sa gabing iyon kaysa sa karaniwan. Makapal na ulap ang nakakuyom sa ibabaw ng isang lumang seminaryo sa liblib na bahagi ng Laguna. Isang istruktura na nakatayo na halos 6 na dekada. Katatapos lang ng mga seminarista sa pagdarasal ng orasyon. Ang iba ay bumalik sa kanilang dormitoryo. Ang iba naman ay abala sa paglalaba sa likod ng poso. Ngunit walang nakakaalam na sa gabing iyon, isang madilim na lihim na nakabaon sa loob ng maraming dekada ang lilitaw sa ibabaw. Si Carlo, isang seminarista sa 2nd taon ng teolohiya, ay katatapos lang mag-ayos ng kanyang aparador. Pakiramdam niya ay masyadong walang laman ang kanyang silid sa dormitoryo at gusto niyang gumawa ng sabitan ng damit malapit sa kanyang kama. Relax lang siyang kumuha ng pako, humawak ng martilyo at dahan-dahang pinukpok. Tok-tok. Normal ang unang tunog. Tok-tok. Ngunit ang sumunod na pagpukpok ay naglabas ng kakaibang tunog, walang laman na parang pumukpok ng isang malaking kahon na gawa sa kahoy. Huminto sandali si Carlo. Ha? Bakit iba ang tunog, bulong niya. Muli siyang pumukpok, mas malakas. Tok. Tok, walang laman. Napakawalang laman. Tila sa likod ng pader ay hindi matibay na semento, kundi isang malaking butas na nagtatago ng isang bagay. Bumilis ang tibok ng puso ni Carlo. Ano ito? May butas ba ang pader o mayroong nakatago sa loob? Idinikit niya ang kanyang tenga sa dingding. Tahimik. Tanging ang sarili niyang tibok ng puso ang naririnig niya. Nagsimulang umikot sa kanyang isip ang kuryosidad. Walang pag-aalinlangan, mas malakas siyang pumukpok. Broke. Isang mahabang bitak ang lumitaw sa gitna ng dingding. Umurong ng isang hakbang si Carlo. Paano ito nangyari? Mahina ba ang pader? Lumawak ang bitak na kumakalat na parang ugat ng puno. Pagkatapos, bumagsak ang bahagi ng pader, naging piraso-piraso. Napaupo si Carlo. Umalingasaw ang alikabok sa silid. Umubo siya ng malakas habang tinatakpan ang kanyang ilong. Ngunit bago pa man tuluyang bumaba ang alikabok, nakakita siya ng isang bagay na nagpatigil sa kanya. Natigilan ang kanyang katawan, nanlaki ang kanyang mga mata, napigil ang kanyang hininga. Mula sa bitak ng bumagsak na pader, bumuhos ang mga bilog na bagay na maputlang kulay dilaw. Gumulong ang mga bagay na iyon sa sahig. Tumama ang mga bagay na iyon. Huminto ang mga bagay na iyon sa kanyang harapan, mga bungo ng tao. Sumigaw si Carlo ng buong lakas. Isang sigaw na hindi niya akalaing lalabas sa kanyang bibig. Nagtakbuhan ang ibang seminarista mula sa katabing silid, litong-lito at nagulat.
Nang pumasok sila sa silid ni Carlo, silang lahat ay natahimik. May nagtakip ng bibig, may natigilan, may diretsong nagdasal ng mahaba, at isa o dalawang seminarista ang naghimagsik hanggang sa mawalan ng malay. Dosenang-dosenang. Tapos, mas marami pang bungo ang gumulong mula sa dingding na parang mga patay na bagay na gustong ipakita ang kanilang sarili, matapos na mailibing sa loob ng maraming dekada. Diyos ko! Ano ito? Paano nangyari? Saan galing ang lahat ng ito? Kaninong silid ito dati? Sunod-sunod ang mga tanong. Ilang opisyal ng seminaryo ang dumating na tumatakbo. Puti ang kanilang mga mukha. Agad na inutusan ng rektor ng seminaryo ang lahat ng seminarista na lumabas ng silid. Ngunit hindi pa man nila nasasara ang silid na iyon, bro, kaka. Bumagsak ang isa pang bahagi ng dingding. Mas malaki ngayon. Hindi lang mga bungo, kundi mga tumpok ng mahabang buto ang bumagsak sa sahig. Lahat ay natigilan. Gaano karami? Gaano katagal? Sino sila? Nagbago ang takot at naging horror. Nagbago ang horror at naging histerya. Sa loob ng ilang minuto, ang buong seminaryo ay naging karagatan ng mga tunog ng gulat. Isang tanong lamang ang pinakanakakakilabot at umalinggangao sa isip ng lahat. Sino ang naglagay ng dose-dosenang bungo ng tao sa loob ng pader ng seminaryo at bakit walang handa sa sagot? Kumalat ang balita ng mas mabilis kaysa sa hangin sa gabi. Wala pang isang oras matapos bumagsak ang pader, nagsimulang dumating ang mga residente ng barangay, nagkukumpulan sa harap ng seminaryo, may dalang flashlight, kamera ng cellphone, at isang halo ng kuryosidad at takot. Totoo ba na may mga bungo? Sabi nila marami. Hindi lang isa o dalawa. Paano nangyari sa pader? Seminaryo ito, hindi libingan. Lalo pang dumami ang mga nagkukumpulan. Traffic sa harap ng seminaryo. Ilang ina ang umiiyak sa takot. Aba ang mga kabataan sa pagkuha ng larawan ng pangyayari. Nag-uusap ang mga lalaki habang nagsasapantaha. Hindi nagtagal, umalinggaw ang tunog ng sirena. Dumating ang pulisya. Huminto ang patrol car sa harap ng gate ng seminaryo. Sinundan ng forensic van at ambulansya. Kumikislap ang pula at asul na ilaw, nagbibigay liwanag sa mga mukha na litong-lito. Bumaba ang kapitan ng pulisya mula sa sasakyan. Puno ng katanungan ang kanyang mukha. Hindi siya madaling magulat. Ngunit nang makita niya ang bumagsak na dingding at ang dose-dosenang bungo na nakakalat, dahan-dahan lamang niyang napunasan ang kanyang mukha. Diyos ko, ano ito, bulong niya. Agad na kumilos ang forensic team. Isa-isa nilang kinolekta ang mga bungo, inilalagay sa isang puting tela. Nang bilangin ang bilang, ang lahat ng naroroon ay natigilan. 78 bungo ng tao. Isang residente ang sumigaw, sino ang pumatay sa lahat ng ito? Ang iba naman ay nagsabi, malinaw na hindi gawa ng isang tao ito. Inilayo ang mga seminarista. Pumila ang mga opisyal ng seminaryo sa tabi, takot. Mas maputla ang kanilang mukha kaysa sa kulay ng dingding. Tiningnan ng kapitan ng pulisya si Padre Miguel, ang rektor ng seminaryo, ng matalim. Padre, hindi ko maintindihan kung ano ito, ngunit gusto ko ng paliwanag. Nanginginig si Padre Miguel. Ako rin ay walang alam, sir. Sa ngalan ng Diyos, wala akong alam. Imposibleng walang nakakaalam, sagot ng kapitan ng pulisya ng malamig. Hindi bumagsak mula sa langit ang 78 bungo. Sunod-sunod na tanong ang bumugso sa mga opisyal. Sino ang huling nag-renovate ng gusaling ito? Kailan huling hinawakan ang pader na ito? Sino ang responsable sa pagtatayo ng dormitoryo? May nangyari na bang nawawalang seminarista? Bakit maraming nawawalang talaan ng dormitoryo sa archive? Ngunit umiling ang lahat ng opisyal. May kakaiba rito, bulong ng isa sa mga pulis. Samantala, ang mga tao sa labas ng bakod ay hindi tumitigil sa pagsasalita. Dati may tsismis na nawawala ang mga seminarista. Hindi siniseryoso ng pulisya ang investigasyon. Ngayon, lumabas ang lahat. Ngunit sino ang salarin? Lumang opisyal, lumang seminarista, guro. Nakabitin ang tanong sa hangin. Parang bagyo, nagbigay ng paunang ulat ang forensic team. Ang mga bungo ay may iba't ibang edad. May mga biktima mula 10 taon na ang nakalipas,
mayroon ding hanggang 25 taon na. Karamihan ay mga teenager, pinaghihinalaang ang mga biktima ay mula sa seminaryo mismo. Tinitigan ng kapitan ng pulisya ang mga bungo ng walang emosyon. Ito ay isang mahaba, napakahabang serial murder. Pagkatapos ay lumabas ang pinakanakakatakot na tanong. Kung ito ay isang serial murder sa loob ng maraming dekada, paano nangyari na walang sinumang nakapansin na nawawala ang kahit isang seminarista? Tahimik. Walang sagot. Nagsimula ang pagsisiyasat sa mga seminarista. Lahat ay inutusang magbigay ng pahayag. Ilang seminarista ang nagsabi ng parehong bagay. Madalas silang nakakarinig ng kakaibang tunog sa dingding sa gabi. Minsan parang may nahuhulog na bagay, minsan parang tunog ng pagkuskos, minsan parang may walang laman na espasyo sa likod ng dingding. Ngunit inakala nilang tunog lamang iyon ng daga o ng lumang gusali. Isang seminarista ang nagsabi, madalas akong nakakarinig ng tunog ng pagkatok mula sa likod ng pader. Akala ko, tubo lang ng tubig. Tinitigan siya ng pulisya ng matalim. Gaano kadalas ang pagkatok? Medyo madalas. Lalo na tuwing Biyernes ng gabi. Pagkatok, walang laman na espasyo, mga bungo sa pader. Ano ang koneksyon ng lahat ng ito? Walang nakakaalam. May isa pang mas madilim na sorpresa ang naghihintay. Habang lalong nalilito ang pulisya, biglang may isang tao mula sa mga nagkukumpulan ang humiling na pumasok. Isang matandang lalaki na 87 taong gulang ang naglalakad na may hawak na tungkod na kahoy. Magulo ang kanyang puting buhok, kulubot ang kanyang mukha, matatalas ang kanyang mga mata. Ang pangalan niya ay Mang Tonyo, isa sa pinakamatandang residente sa barangay. Tinitigan niya ang bumagsak na dingding, pagkatapos ay dahan-dahang ipinikit ang kanyang mga mata. Tila ang mga lumang alaala na gusto niyang kalimutan ay muling lumitaw ng walang awa. Sinabi ko na ba noon, mahina niyang sabi. Sinabi ko na. Ang mga seminarista na nawawala ay hindi tumakas. Sabay-sabay na tumingin sa kanya ang mga pulis. Nawawalang seminarista. Ano ang ibig mong sabihin, Mang Tonyo? Idinilat ni Mang Tonyo ang kanyang mga mata, tiningnan ang pulisya nang may tingin na nagpatayo ng balahibo. Noon, mga 20 hanggang 30 taon na ang nakalipas. Bawat buwan, laging may nawawalang seminarista mula sa seminaryong ito. Nagulantang ang mga seminarista at opisyal. Nagpatuloy si Mang Tonyo, malalim at nanginginig ang kanyang boses. At nang magsumbong kami sa pulisya, palagi ninyong sinasabi na ang mga bata ay tumakas. Nagulantang ang kapitan ng pulisya. Diyos ko, bulong ng isa sa mga residente. Ang mga bungo ba na ito ay sila? Ang pinakanakakakilabot na tanong ay lumitaw sa isip ng lahat. Kung totoo na ang mga nawawalang seminarista ay nakabaon sa loob ng pader, sino ang gumawa ng lahat ng ito? At ang mas nakakatakot pa, buhay pa ba ang taong iyon at baka nasa paligid pa ng seminaryo? Ang bakuran ng seminaryo ay naging isang bukas na interrogation room. Ang mga ilaw ng pulisya ay nagliwanag sa mga puting mukha ng mga seminarista na takot. Ang tunog ng mga kagamitan ng forensic, ang tunog ng kamera, ang bulungan ng mga residente, at ang pag-iyak ng mga seminarista ay umalingaw ng sabay-sabay na nagpabigat at nagpasikip sa hangin. Lahat ng seminarista ay nakaupo sa harap ng aula. Lahat sila ay inutusang suriin, mula sa mga bagong seminarista hanggang sa mga senior seminarista. Walang sinumang pinayagang umalis sa lugar ng seminaryo. Maging ang mga guro ay isa-isang sinuri. Nang pumasok ang kapitan ng pulisya sa aula, agad na natahimik ang paligid. Ang kanyang matatag na tingin ay umikot sa buong silid. Gusto naming malaman, malakas niyang sabi. May nakarinig na ba ng kakaibang tunog mula sa pader? May nakakita na ba ng misteryosong tao o may masamang pakiramdam na itinatago lamang sa sarili? Walang sumagot. Tanging ang tunog ng lumang bentilador sa ibabaw ng aula ang mahinang umiingit. Sa wakas, isang seminarista ang nagtaas ng kamay, si Romulo, isang estudyante sa 3 taon na kilalang tahimik. Nakarinig po ako ng tunog sa gabi, sir. Mabilis na lumingon ang kapitan ng pulisya. Anong tunog? Lumunok si Romulo. Parang katok, minsan parang may nahuhulog na bagay. Akala ko daga lang sa loob ng pader. Gaano kadalas? Tanong ng pulisya. Napabuntong hininga si Romulo. Masyadong madalas para sabihin.
Nagulantang ang ibang seminarista. Nagtinginan ang kanilang mga mata. Ilang seminarista pa ang nagtaas ng kamay, isa-isa. Nakarinig din sila ng parehong tunog. Pagkatok, pagkuskos, tunog na parang walang laman na espasyo na nagre-react sa gabi. Kaya lumitaw ang tanong. Bakit walang nag-ulat noon pa? Isang babaeng seminarista ang mahinang sumagot. Dahil akala namin tunog lang iyon ng lumang gusali at ayaw naming maghinala ng walang basehan. Itinala ng pulisya ang lahat. Ngayon naman ang turn ng mga opisyal ng seminaryo. Si Padre Miguel, ang rektor ng seminaryo na namumuno na sa loob ng 15 taon, ay nakaupo sa upuan ng pagsisiyasat na parang nawawala ng pag-asa. Hindi niya maitago ang nanginginig niyang mga kamay. Padre, sabi ng investigador, ang pader kung saan natagpuan ang mga bungo ay itinayo mga 30 taon na ang nakalipas. Totoo ba? Opo, mahina niyang sagot. Sino ang responsable sa pagtatayo nito? Napabuntong hininga ng mahaba si Padre Miguel. Noon, hindi pa ako rektor. Seminarista pa lang ako. Ang nag-asikaso ng konstruksyon ay ang mga lumang opisyal, kasama si Padre Lucas. Ang pangalan na iyon ay unang lumitaw sa pagsisiyasat, ang pangalan na binanggit kanina ni Mang Tonyo. Ang pangalan na nagpatinag sa ilang residente na magtinginan. Isang bulong ng tensyon ang pumuno sa aula. Sino si Padre Lucas? Matalim na tanong ng investigador. Matagal na natahimik si Padre Miguel. Tila mayroong gustong itago o isang bagay na masyadong nakakatakot para ulitin. Sa wakas, sinabi niya, siya ay isang lubhang iginagalang na opisyal noon. Ngunit may mga kakaibang bagay. Ang kapitan ng pulisya ay yumukod. Kakaiba paano? Madalas siyang nagbabantay sa gabi mag-isa sa lumang dormitoryo. Minsan hindi natutulog hanggang madaling araw. Para saan? Hindi ko alam. Seminarista pa lang ako noon. Narinig lang namin ang mga chismis. Binabantayan niya ang seminaryo mula sa mga supernatural na kaguluhan. Ang salitang supernatural ay nagpatindig ng balahibo ng ilang seminarista. Ngunit ang investigador ay hindi nagpatukso sa misteryoso. Mas interesado siya sa lohika. Noon, may nawawalang seminarista na ba? Agad na tumango si Padre Miguel. Opo. At sa bawat pagkawala, si Padre Lucas ang laging unang nagpapayapa sa mga magulang ng biktima. Kaya lumitaw ang malaking tanong. Bakit ang isang tao na pinakamalapit sa kaso ng nawawalang seminarista ay binigyan ng ganap na tiwala ng mga opisyal? Lalo pang tumindi ang tensyon. Yumuko ang rektor ng seminaryo. Nagniningning ang kanyang mga mata, hindi dahil sa pagkakasala, kundi dahil sa takot. Dagdag niya ng mahina. Noon, sinumang sumalungat kay Padre Lucas ay titingnan bilang nanggugulo. Parang mayroon siyang kakaibang impluwensya. Mahirap ipaliwanag. Naging matigas ang mukha ng kapitan ng pulisya. Sa palagay ko hindi ito kakaibang impluwensya. Ito ay manipulative na personalidad. At dito nagsimulang lumitaw ang katotohanan. Isang opisyal ng seminaryo ang nagkaroon ng napakalaking kapangyarihan at siya ay nawala ng walang bakas. Ang tanong, si Padre Lucas ba ang nag-iisang nakakaalam ng lihim ng mga bungo o mayroon pang ibang opisyal na sadyang tinakpan ang kasong ito sa loob ng maraming dekada? Walang nangahas na sumagot. Mas mabigat ang katahimikan sa aula kaysa sa tunog ng bagyo. Lalong lumalalim ang gabi. Ngunit ang bakura ng seminaryo ay maliwanag pa rin na parang araw. Umiilaw ang mga ilaw ng pulisya, nakabenta ang dilaw na linya, at ang ingay ng mga residente ay hindi tumitigil. Ngunit sa gitna mismo ng karamihan, nakakapanindig balahibo ang kapaligiran na parang may naghihintay na matuklasan. Ngunit takot ang lahat na hawakan ito. Matapos ang pagsisiyasat sa mga seminarista, nagsimulang interogahin ng pulisya ang mga residente ng kalapit na lugar na ngayon ay nagkukumpulan na parang madilim na karagatan sa harap ng gate. Si Mang Tonyo, ang 87 taong gulang na matanda, ay nakaupo sa plastik na upuan na nahihirapan huminga. Ngunit ang kanyang matatandang mata ay nagniningas pa rin na parang isang tao na may dalang katotohanan na masyadong mabigat na dalahin mag-isa sa loob ng maraming dekada. Lumapit ang kapitan ng pulisya sa kanya. Mang Tonyo, mangyaring ikwento mo sa amin mula sa simula kung ano talaga ang nangyari noon. Napabuntong hininga ng mahaba si Mang Tonyo.
Noon, walang kamera, walang cellphone, walang sinumang nangahas na sumalungat sa mga opisyal ng seminaryo. Kung may nawawalang seminarista, isang paliwanag lang ang ibinibigay sa amin. Matagal niyang tinitigan ang bumagsak na dingding pagkatapos ay bumulong. Sabi nila, tumakas ang seminarista na iyon. Lumunok ang mga seminarista na nagkukumpulan sa likod niya. Nagtinginan ang mga opisyal ng seminaryo na may matigas na mukha. Gaano kadalas nawawala ang mga seminarista noon? Tanong ng kapitan ng pulisya. Walang imik na tumingin si Mang Tonyo na parang nagbibilang sa kanyang isip. Halos bawat buwan. Isang pangungusap na nagpatigas sa lahat. Bawat buwan sa loob ng maraming taon. Ilang ina ang napasigaw pa ng mahina. Nang marinig ito, natahimik ang kapitan ng pulisya. Naging matigas ang kanyang mukha. Paano nangyari na walang seryosong ulat sa pulisya? Lumingon si Mang Tonyo nang may matalim na tingin na hindi inaasahan para sa kanyang edad. Meron, Hijo. Marami. Ngunit nawawala ang mga ulat na iyon. Hindi kailanman umakyat sa investigasyon. Nawawala. Sino ang nagtanggal? Sunod-sunod na tanong mula sa mga residente. Mahinang tumango si Mang Tonyo. Ilang magulang ng mga donor ng seminaryo ang may koneksyon. May mga pulis noon na takot makialam sa malalaking pangalan ng mga personalidad sa seminaryo. Ninisngis ng kapitan ng pulisya ang kanyang ngipin. Ibig sabihin, hindi lang ito krimen, may proteksyon mula sa mga tao sa loob, marahil kahit mga tiwaling opisyal. Kaya lumitaw ang pangunahing tanong. Nangyari ba ang pagpatay na ito dahil protektado ang salarin ng isang taong makapangyarihan? Pagkatapos ay sinuri ng pulisya ang lumang archive sa opisina ng seminaryo. Binuksan ang lumang aparador, lumipad ang alikabok, inilabas ang mga luma at kupas na folder. Ngunit mayroong lubhang kakaiba. Ang mga taon 1,975 hanggang 2,007 ay walang kumpletong talaan. May dose-dosenang walang laman na folder. Nawala ang lahat ng dokumento ng administrasyon. Sigaw ng investigador, hindi ito normal. Sino ang nagtanggal ng lahat ng archive na ito? Isang matandang opisyal ang nagsabi, hindi namin alam. Marahil nawala ang archive dahil kinain ng anay. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, itinuro ng isang pulis ang isang kalawangin na aparador na nakakandado ng malaking padlock. Ano ito? Natahimik ang opisyal na iyon. Nanginginig ang kanyang katawan. Iyan ang lumang aparador. Pamana ni Padre Lucas. Hindi kami nangahas na buksan ito. Dito umabot sa rurok ang tensyon. Kinuha ng investigador ang cutter ng padlock. Crack-crack kairaka, bumagsak ang padlock. Nang buksan ang aparador, natahimik ang lahat na parang rebulto. Sa loob ay may libro na naglalaman ng mga talaan ng mga pangalan ng seminarista, mga petsa, mga pangyayari ng pagkawala, mga sketch ng plano ng gusali ng seminaryo, mga kakaibang marka na parang simbolo, mga talaan ng mga gawain ni Padre Lucas tuwing gabi. Isang diagram ng double-layered wall. Hawak ng kapitan ng pulisya ang libro nang nanginginig ang mga kamay. Ang double-layered wall na ito. Ito ay eksaktong kapareho ng istruktura ng pader kung saan natagpuan ang mga bungo. Lumapit ang isa pang investigador. Ibig sabihin, siya ang nagplano nito. Lahat ay nagpipigil ng hininga. Mahinang sabi ni Mang Tonyo. Sinabi ko na, iba siya. Mayroong kakaiba sa kanya, isang bagay na madilim. Ngunit hindi namin siya mahawakan. Protektado siya ng malalaking tao. Umiyak ang mga seminarista sa likod niya. Ang pinaka-nakakapanindig balahibo na tanong ay lumitaw sa gabing iyon. Kung totoo na si Padre Lucas ang salarin, bakit siya hinayaan sa loob ng maraming taon? At buhay pa ba siya? Dahan-dahang tumango si Mang Tonyo. Buhay pa. Huli ko siyang nakita 0 taon na ang nakalipas sa palengke sa kabilang barangay. Natigilan ang lahat. Agad na tumayo ang kapitan ng pulisya. Kung gayon, magsisimula na ngayon ang paghahanap. At dito nagsisimula ang isang bagong kabanata, ang paghahanap sa isang tao na nawala sa mundo sa loob ng maraming dekada. Isang tao na nagtatago ng kadiliman sa likod ng 2 relihiyon. Isang tao na marahil ay buhay pa at nagtatago pa rin ng mas nakakatakot na lihim kaysa sa 78 bungo sa loob ng pader.
Kung gusto mong magpatuloy, Kabanata 5 at Kabanata 6, 1,500 salita, na sumasaklaw sa kumpletong pag-amin ni Mang Tonyo, ang buwan ng pagkawala ng mga seminarista, ang mga irregularidad ng pulisya noon, ang paunang pahiwatig ng lokasyon ni Padre Lucas, at ang hinala sa mga lumang opisyal. Ang ilaw ng pulisya ay nagliwanag sa kulubot na mukha ni Mang Tonyo. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matalim na parang isang tao na matagal nang nagtatago ng mabigat na lihim. Lahat ay nakapalibot sa kanya, mga seminarista, opisyal, pulisya, residente. Siya lamang ang buhay mula sa henerasyon ng mga lumang opisyal ng seminaryo. Siya lamang ang nakakaalam ng katotohanan na matagal nang natatakpan ng alikabok ng panahon. Nilapitan siya ng kapitan ng pulisya, huminga ng malalim, at pagkatapos ay nagsabi, "Mang Tonyo, kailangan namin ang iyong buong kwento. Mula sa simula." Dahan-dahang tumango si Mang Tonyo pagkatapos ay ipinikit ang kanyang mga mata. Ang mga alaala mula sa maraming dekada na ang nakalipas ay muling bumalik na parang isang madilim na pinto na pilit na binuksan. Noon, ang seminaryong ito ay puno ng liwanag, maraming seminarista, puno ng tawanan. Ngunit nagbago ang lahat nang dumating ang isang bagong opisyal, si Padre Lucas. Ang pangalan na iyon ay muling lumikha ng tensyon. Lahat ay lumingon. Hindi siya masamang tao sa simula, patuloy ni Mang Tonyo. Ang kanyang mukha ay mahinahon, malumanay ang kanyang pananalita, nakakakalma ang kanyang boses, ngunit may isang tingin sa kanyang mga mata na nagpaparamdam sa akin ng pagdududa. Isang tingin na laging nagmamasid. Isang tingin na masyadong tahimik para sa isang taong banal. Mabilis na itinala ng pulisya. Sa simula ay ligtas. Ngunit pagkatapos ng ilang taon, nagsimulang mawala ang mga seminarista. Lumunok ng malalim si Padre Miguel. Nawawala. Ano ang ibig mong sabihin, Mang Tonyo? Tanong ng kapitan ng pulisya. Dahan-dahang idinilat ni Mang Tonyo ang kanyang mga mata. Opo. Isa bawat buwan. Minsan 2. Nawawala sila sa gabi pagkatapos ng pag-aaral. Walang nawawalang gamit, walang bakas ng paglaban. Nakapanindig balahibo ang kapaligiran. At ang mas kakaiba, patuloy niya, sa bawat pagkawala ng seminarista, si Padre Lucas ang laging unang nagbibigay paliwanag sa mga magulang. Laging sinasabi niya ang parehong bagay. Tumakas ang seminarista dahil hindi niya kinaya ang mga patakaran ng seminaryo. Ilang seminarista ang nagsimulang umiyak ng mahina. Muling nagtanong ang kapitan ng pulisya, wala bang residente na nagduda? Siyempre meron, sagot ni Mang Tonyo nang nanginginig ang boses. Noon, sobrang nagdududa kami, lalo na nang dumami ang mga kaso ng nawawalang seminarista. Ngunit sa tuwing nagtatanong kami, sa tuwing nagpoprotesta kami, kami ang laging sinisisi. Napabuntong hininga siya ng malalim, mabigat ang tunog ng kanyang paghinga. Pumunta kami sa pulisya, nagsumbong kami. Ngunit nawala lang ang mga ulat na iyon. Walang investigasyon, walang aksyon, wala. Ninisngis ng kapitan ng pulisya ang kanyang ngipin. At doon namin napagtanto na si Padre Lucas ay may malaking koneksyon. Ang pangungusap na iyon ay agad na nagpatahimik sa buong pulutong. Malaking koneksyon. Sino ang nagpoprotekta? Paano ang isang tao na pinaghihinalaang salarin sa pagkawala ng mga seminarista ay nagkaroon ng ganoong kalakas na proteksyon? Ang tanong na iyon ay umalinggaw sa isip ng lahat. Nagpatuloy si Mang Tonyo sa kanyang kwento. Isang gabi, mga 30 taon na ang nakalipas, may 3 senior seminarista na lihim na gustong alamin ang mga gawain ni Padre Lucas. Madalas nila itong nakikita na gumagala sa lumang dormitoryo. Maging hanggang ala-1 o alas-3 ng madaling araw. Nagpipigil ng hininga ang pulisya. Sinundan ng 3 seminarista. Naghintay sila na lumabas si Padre Lucas sa silid. At nang sundan nila siya, nakita nila siyang pumasok sa isang maliit na silid na ngayon ay sarado na. Ang silid sa ilalim ng hagdan malapit sa double-layered wall na iyon. Nagtinginan ang lahat ng seminarista na may takot sa kanilang mga mata. Alam nila ang silid na tinutukoy, ang madilim na silid na matagal nang nakakandado at itinuturing na imbakan ng mga sirang gamit. Ano ang nangyari sa 3 seminarista na iyon? Tanong ng investigador. Ipinikit ni Mang Tonyo ang kanyang mga mata sandali. Iyon ang problema. Silang 3 ay nawala kinabukasan.
Agad na nagkagulo ang mga nagkukumpulan. Nagsimulang magsalubong ang mga boses. Nawala ang tatlo ng sabay-sabay. Bakit hindi ito isinapubliko noon? Sino ang nagtatakip ng lahat ng ito? Nang muling bumalik ang katahimikan, mas mabigat ang paghinga ni Mang Tonyo. Kami, ang mga residente, ay takot. Sobrang takot. Ngunit hindi na namin maitatago ang takot na iyon. Sa wakas, napagkasunduan ng mga residente na palayasin si Padre Lucas ng lihim. Agad na pinutol ng kapitan ng pulisya. Bakit lihim? Dahil alam namin na kung magsusumbong kami, walang mangyayari. Ang mas masahol pa, natatakot kami na kami pa ang sisihin sa pagpapababa ng pangalan ng seminaryo. Lumitaw ang isa pang tanong. Bakit may ganoong karaming takot? Bakit ang isang seminaryo ay maaaring maging ganoon kalihim? Sino talaga si Padre Lucas at bakit siya ganoon kadelikado? Tiningnan ni Mang Tonyo ang rektor ng seminaryo nang may malungkot na mata na parang humihingi ng tawad. Naging tanga kami. Akala namin na sa pagpapalaya sa kanya ay matatapos ang lahat. Akala namin na sa paglilipat sa kanya ay mapipigilan namin ang trahedya. Ngunit sa halip ay hinayaan lang namin siyang mabuhay ng maraming taon. Nang walang parusa. Tinitigan niya ang 78 bungo na nakabalot na sa puting tela. At ngayon, tingnan mo ang nangyari. Huling nagtanong ang kapitan ng pulisya, Mang Tonyo, sa palagay mo ba si Padre Lucas ang nagtago ng lahat ng mga bungo na ito? Hindi sumagot si Mang Tonyo, ngunit ang kanyang nanginginig na tingin ay nagbigay na ng mas nakakatakot na sagot kaysa sa anumang salita. Matapos mabunyag ang testimonya ni Mang Tonyo, nagsimulang magsagawa ng karagdagang pagsisiyasat ang pulisya na may bagong direksyon, itugma ang pagkakakilanlan ng mga bungo sa mga talaan ng nawawalang seminarista. Binuksan ng mga investigador ang mga lumang dokumento. Ang mga pangalan ng nawawalang seminarista ay isinulat sa isang malaking pisara. Ang taon ng pagkawala, edad, silid sa dormitoryo at pinagmulan. Ilang pamilya ng mga biktima ang nagsimulang dumating sa seminaryo. Matapos marinig ang balita, sumabog ang isang hysteric na sigaw ng isang ina nang makita niya ang pangalan sa pisara. Iyan ang pangalan ng anak ko. Astagfirullah. Kaya pala sa lahat ng panahong ito, hindi siya tumakas. Sumabog ang iyak sa maraming sulok ng bakura ng seminaryo. Umiyak ang mga residente, umiyak ang mga seminarista. Maging ang ilang pulis ay yumuko na nagpipigil ng emosyon. Ngunit ipinagpatuloy ng pulisya ang proseso ng pagtukoy. Numero 17. Seminarista na nawala noong 1997. Numero 23. Seminarista na nawala noong 2003. Numero 41. Nawala noong 1999. Lahat ay tugma sa panahon ng pagtatayo ng double-layered wall. Masyado nang malinaw na ang mga nawawalang seminarista ay hindi kailanman umalis sa seminaryo. Kaya lumitaw ang tanong mula sa mga nagkukumpulan. Kung nawawala bawat buwan, paano nangyari na walang nakakaalam na matanda? Sa wakas, nagsalita si Padre Miguel. Mahina ang kanyang boses ngunit malinaw. Noon, seminarista pa lang ako. Sa bawat pagkawala ng seminarista, si Padre Lucas ang laging unang nagpapayapa sa amin. Laging matigas ang kanyang pananalita. Ang pagsisi sa seminarista ay nagparamdam sa amin na wala kaming karapatang magtanong. Tinitigan siya ng kapitan ng pulisya ng matalim. At ang ibang senior opisyal walang nagtanong. Umiling si Padre Miguel na may mapait na mukha. Ilang nagtanong ngunit pinipilit silang manahimik. Ang iba ay inilipat. Ang iba ay biglang umalis sa seminaryo. Tinaasan ng kilay ng investigador. Inilipat. Biglaan ng walang malinaw na dahilan. Kaya lumitaw ang bagong tanong. Sino ang nagbigay ng utos na ilipat ang mga kritikal na opisyal? Walang sagot. Ngunit ang mga tingin ng mga matatandang opisyal ay nag-cruise na parang mayroong bagay na kinatatakutan nilang ibunyag. Habang sinisiyasat ng investigador ang data, lumapit ang isang senior seminarista sa pulisya. Sir, may kwento po ako. Baka importante. Anong kwento? Noon po, nang nasa lumang gusali ako, madalas akong nakakarinig ng mga tunog ng hakbang sa likod ng dingding. Ngunit nang tingnan ko ang pasilyo, wala namang tao.
Tunog ng hakbang, mabilis na inulit ng pulisya. Tumango ang seminarista. At hindi lang ako, ilang seminarista ang nakakarinig ng parehong bagay. Akala namin tunog lang iyon ng gusali, ngunit habang tumatagal, lalo itong lumalapit, lalong nagiging totoo, lalong nararamdaman. Kinilabutan ang investigador. Pagkatapos ay may idinagdag ang seminarista na lalong nagpatindi sa kapaligiran. Sir, may nangyari na po ba? Isang mahinang tunog ng pag-iyak mula sa loob ng dingding, malambing na parang tunog ng isang teenager. Akala namin tunog lang iyon ng pusa, ngunit habang pinag-iisipan, hindi iyon tunog ng pusa. Lahat ng nakarinig ay agad na natigilan. Tunog ng pag-iyak mula sa loob ng pader, tunog ng hakbang mula sa loob ng dingding. Anong tanda iyon? Tunog ba iyon ng multo o isang bagay na mas lohikal ngunit mas nakakatakot? Sumingit ang kapitan ng pulisya. Ang tunog ba na iyon ay lumitaw bago o pagkatapos mawala ang seminarista? Sumagot ang seminarista, bago po. Ilang araw bago. Lahat ay natahimik. Lalo pang naniwala ang investigador na si Padre Lucas ang sentro ng lahat ng pangyayari. Ngunit may isang bagay na hindi pa alam. Bakit niya pinatay ang mga seminarista? Ang motibo ba niya ay paghihiganti, ritual, o may sakit sa pag-iisip? Mag-isa ba siyang nagtatrabaho o may tumulong sa kanya? Ang huling tanong na iyon ang pinakamabigat. Dahil napakaraming bagay ang imposibleng magawa ng isang tao, pagtatayo ng double-layered wall, pagtatago ng 78 bangkay, pagpapawala ng mga seminarista ng walang bakas, pagtatanggal ng mga ulat ng pulisya, pagtatanggal ng archive ng seminaryo. Hindi. Imposibleng mag-isa lang ang isang tao na nagtrabaho sa loob ng maraming dekada. Isang pangungusap lang ang sinabi ni Mang Tonyo. Ang ganito kalaking krimen ay imposibleng mangyari ng walang anino ng mga kamay ng makapangyarihan. At ang pangungusap na iyon ay nagpatahimik sa buong investigador. Sa pagtatapos ng gabi, isang bagong ebidensya ang lumitaw. Isang residente ang dumating na may dalang lumang litrato ng seminaryo na kinunan noong 1974. Sa litrato, nakikita si Padre Lucas na nakatayo na may bahagyang ngiti. 5 iba pang opisyal ang nakasuporta sa kanya. Sa likod nila, isang malaking dingding na ngayon ay ang pader ng mga bungo. Itinuro ng investigador ang 5 opisyal na iyon. Sino sila? Lumunok si Padre Miguel. 2 na ang patay. 3 pa ang umalis sa barangay, maraming taon na ang nakalipas. Agad na kumilos ang pulisya. Hanapin silang lahat. Hanapin sila. Tinitigan ni Mang Tonyo ang litrato nang nanginginig ang mga mata. Sigurado ako na hindi lang ito gawa ng isang tao. Ito ay gawa ng isang madilim na network na nagpapanggap gamit ang pangalan ng relihiyon. At ang tanong na nagtatapos sa kabanatang ito, kung may 5 tao sa litrato na iyon, lahat ba sila ay kasangkot? Kung buhay pa ba sila? At alam ba nila? Nagsisimula na tayong buksan ang lihim na ito. Lalong lumalalim ang gabi. Ngunit ang bakuran ng seminaryo ay puno pa rin ng ilaw ng pulisya at mga mukha na kinakabahan na hindi nangahas umuwi. Ang litrato noong 1974 na natagpuan ng residente ay naging sentro ng atensyon ng investigador. Mukhang luma na ang litrato, kumukupas ang kulay. Ngunit masyadong malinaw ang mga detalye para baliwalain. Sa litrato, nakatayo ang 6 na opisyal, kasama si Padre Lucas na ngayon ang pangunahing pokus ng investigasyon. Ngunit ang atensyon ng investigador ay hindi lamang sa kanilang mga mukha, kundi sa malaking dingding sa likod nila. Ang dingding na ngayon ang lugar kung saan natagpuan ang 78 bungo. Ibig sabihin, ang pader na iyon ay naroon na mula pa noong 1974, bulong ng investigador. Agad na umalingaw ang malaking tanong. Kung naroon na ang pader, nakakolekta na ba ang mga bungo mula pa noon o ang dingding na iyon ay sadyang itinayo bilang imbakan? Tinitigan ng kapitan ng pulisya ang litrato ng puno ng mental na stress. Mayroong bagay na hindi makatarungan, sobrang hindi makatarungan. Hindi kailanman nag-total renovation ang seminaryo mula pa noon, sabi ni Padre Miguel. Ibig sabihin, isang beses lang talaga itinayo ang pader na iyon. Sino ang nagtayo? Matalim na tanong ng investigador. Umiling si Padre Miguel. Lahat ng dokumento ng konstruksyon ay nawala. Nawala.
Ang mga opisyal na dokumento ay nawala lang ng ganoon. Sino ang nagtanggal? Mabilis na itinala ng investigador pagkatapos ay nagtanong ng mas mababa ang boses. Sa litratong ito may 6 na tao. 2 na ang patay. 3 ang nawala. Isang pangunahing salarin na ngayon ay hindi pa natatagpuan. Ang tanong ay simple. Nagtulungan ba ang 6 na taong ito o isa lang ang utak at ang iba ay nasangkot lang sa isang madilim na bagay? Ngunit bago pa man makapagbigay ng konklusyon ang investigador, isang matandang residente, isang karagdagang saksi, ang nagtaas ng nanginginig na kamay. Sir, may naaalala po ako. Lahat ay lumingon. Nakita ko po ang isa sa 5 taong iyon na bumalik sa barangay na ito noong 2018. Madaling araw. Agad na kinabahan ang mukha ng pulisya. Bakit siya bumalik? Para saan? Bakit walang nakakaalam? Nagpatuloy ang matandang residente. Matagal lang siyang nakaupo, tinitigan ang lumang pader ng seminaryo. Hindi pumasok, hindi nagsalita, tinitigan lang. Pagkatapos ay umalis. Nakapanindig balahibo ang kapaligiran. Ano ang layunin niya sa pagbalik? May sinusuri ba siya o tinitiyak na ang lihim ay nakabaon pa rin ng maayos? Itinala ng investigador ang isang pansamantalang konklusyon. Mayroong iba pang partido na marahil ay buhay pa at nagmamasid pa rin sa seminaryo na ito. Kaya nakabitin sa hangin ang malaking tanong. Lahat ba sila ay nasa labas pa rin? Alam ba nila na binuksan na ng pulisya ang kasong ito? Nanonood ba sila mula sa malayo? Matapos maging mahalagang pahiwatig ang litrato noong 1974, nagpa siya ang pulisya na magsagawa ng investigasyon sa konstruksyon ng double-layered wall na nagtatago ng 78 bungo. Tinawag ang building forensic team, may dalang kagamitan sa pag-scan ng istruktura. Nang magsimula ang paggawa, umalinggaw ang tunog ng scanner sa silid. Ipinakita ng monitor screen ang imahe ng istruktura ng dingding at ang resulta ay nagpatulala sa buong team. Hindi ito ordinaryong dingding, sabi ng tekniko na maputla ang mukha. Lumapit ang investigador. Ang ibig mong sabihin, 2 beses na mas makapal ang bato kaysa sa karaniwang konstruksyon. May espasyo na 60 sentimetro ang kapal sa gitna. Malinaw na dinisenyo upang magtago ng isang bagay. Napigil ang hininga ng investigador. Ang espasyo na iyon ay hindi aksidente, hindi depekto ng gusali. Iyan ay sadyang ginawa. Agad na lumitaw ang malaking tanong. Sino ang arkitekto? Sino ang nagpondo sa pagtatayo ng abnormal na dingding na ito? Kasangkot ba ang mga opisyal noon o isa lang ang nagplano nito? Nagpatuloy ang tekniko. At ang mas nakakatakot pa, lahat ay nagpipigil ng hininga. May mga palatandaan na ang espasyo sa loob ng dingding na ito ay binuksan at isinara ng maraming beses sa loob ng maraming taon. Agad na ipinikit ng investigador ang kanyang mga mata. Ibig sabihin, hindi sabay-sabay na inilagay ang mga bangkay, kundi isa-isa. Buwan-buwan, taon-taon. Nakakatakot naman, bulong ng isa sa mga residente. Ngunit ang bahagi na nagpatayo ng balahibo ay nang ipakita ng tekniko ang maliliit na gasgas sa isang bahagi ng espasyo ng dingding. Ano iyon? Tanong ng kapitan ng pulisya. Ang mga gasgas ay nakapila na parang may nagbibilang. Lahat ay nagulat. Bilang? Anong marka iyon? Agad na itinapon ang tanong na iyon. Masyadong nakakatakot isipin. Pagkatapos ay muling ininterrogate ng investigador ang mga senior opisyal ng seminaryo. Isa sa kanila, si Padre Bert, na ngayon ang pinakamatanda sa hanay ng mga aktibong opisyal, ay sa wakas ay nagsalita matapos ang matinding mental na pressure. Ako talaga ay may hinala na ang dingding na iyon ay hindi normal. Bakit hindi ka nagsalita mula sa simula? Sigaw ng investigador. Dahil natatakot ako na mayroong mas makapangyarihan sa aming lahat na kasangkot. Sino ang taong iyon? Mabilis na umiling si Padre Bert. Malinaw ang takot sa kanyang mukha. Hindi ko alam kung sino siya. Ngunit noon, sa tuwing may opisyal na gustong alamin ang kaso ng nawawalang seminarista, laging may sulat ng paglilipat ng trabaho, bigla ang paglilipat, o misteryosong banta. Banta mula kanino? Hindi ko alam, ngunit sigurado ako na may malaking tao sa likod nito. Uminit ang kapaligiran. Nagtinginan ang mga pulis.
Sino ang malaking taong iyon? Bahagi ba siya ng 6 na tao sa litrato o isang tao na nagpondo sa kanila mula sa likod ng entablado? Habang mas malalim ang paghahanap ng investigador, natagpuan nila sa lumang diary ng isa sa mga nawawalang senior seminarista na natagpuan ilang taon na ang nakalipas. Hindi siya isa sa mga biktima ng dingding. Naglalaman ang diary ng maliliit na talaan. May maliit na pinto sa ilalim ng hagdan na laging nakakandado. Madalas na pumapasok at lumalabas si Padre Lucas doon ng 3:03 ng madaling araw. At sa bawat pagpasok niya, nakakarinig ako ng tunog na parang may kumakatok mula sa likod ng dingding. Nagpigil ng hininga ang pulisya. Tunog ng pagkatok mula sa loob ng dingding. Tunog ba iyon ng biktima o halusinasyon lamang ng seminarista na takot? Dito lalong dumilim ang tanong. Kung totoo na may biktima na nakakulong ng buhay, gaano katagal sila nakakayanan? Ipinikit ng pulisya ang kanilang mga mata. Huwag naman. Ngunit ang rurok ng tensyon ay nang matagpuan ng isang miyembro ng forensic team ang bakas ng tuyong lupa sa ilalim ng dingding. Tila may maliit na butas na pilit na isinara. Ito ang tiyak na pasukan upang ipasok ang mga bangkay, sabi ng investigador. Lalo pang lumaki at dumilim ang tanong. Kung may butas ng pasukan, sino ang huling nagsara nito at kailan? Matagal na tinitigan ng kapitan ng pulisya ang dingding, napakatagal. Hindi lang ito kaso ng paulit-ulit na pagpatay. Ito ay isang sistema na gumagana sa loob ng maraming dekada na may napakalinaw na pattern. At pagkatapos ay isang huling tanong ang yumanig sa buong team. Kung ang dingding ay nagtatago ng 78 bungo, nasaan ang iba pa? Gaano karami talaga ang biktima? Ang tanong na iyon ay nagtatapos sa kabanatang ito na may tensyon na nagpatigas sa mga buto. Sumapit ang umaga na may manipis na hamog sa seminaryo. Ngunit sa halip na magdala ng kapayapaan, ang hamog na iyon ay lalong nagpatindi sa kapaligiran. Ang mga nagkukumpulan ay puno pa rin ng bakuran sa labas ng seminaryo. Ang mga seminarista ay hindi pa pinapayagang umuwi hanggat hindi natatapos ang investigasyon. At ang mga senior opisyal ay nakaupo sa interrogation room. Puti ang kanilang mga mukha, nanginginig ang mga kamay. Sa silid na iyon, inilagay ng investigador ang litrato noong 1974 sa mesa. 6 na mukha ang malinaw na nakita. Padre Lucas, sabi ng investigador habang itinuturo ang pangunahing figura sa litrato. Alam na natin, ngunit paano ang iba? Sino sila? Ano ang kanilang papel? Huminga ng malalim si Padre Bert, ang pinakamatandang opisyal, bago sumagot. Sila ang mga pangunahing opisyal noon, sina Padre Lucas, Padre Romel, Padre Dennis, A. David, G. Sam, at E. Patrick. Sila ang 6 na nagkokontrol sa mga patakaran ng seminaryo. Itinuro ng investigador ang isa pang mukha. Si A. David po, sagot ni Padre Bert. Siya ang treasurer na namamahala sa pondo ng konstruksyon, kasama ang renovation ng dingding. Renovation ng ano? Matalim na tanong ng investigador. Lumunok si Padre Bert. Renovation ng dingding ng dormitoryo noong 1970. Noon, sinabi ni Padre Lucas na kailangan palakasin ang dingding na iyon para sa seguridad ng mga seminarista. Agad na tumayo ang investigador mula sa kanyang upuan. Seguridad o tinatakpan ang isang bagay? Pumuno ang katahimikan sa silid. Hindi ba kayo nagduda? Tanong ng kapitan ng pulisya. Nawala ang inyong mga kaibigan isa-isa. Nawala ang mga seminarista, nawala ang archive, at nanahimik lang kayo. Namula ang mukha ni Padre Bert, nagniningning ang kanyang mga mata. Takot kami, sobrang takot. Ordinaryong guro lang kami. May malaking impluwensya sila. Sinumang sumalungat ay laging nagtatapos ng masama, sa kasamaang palad. Patuloy niya nang nanginginig ang boses, sa bawat opisyal na sumusubok na alamin ang kaso ng nawawalang seminarista ay inililipat sa ibang seminaryo. Ang iba ay biglang nagkasakit, ang iba ay biglang umalis. Hindi ito aksidente, bulong ng investigador. May nagkokontrol, dagdag ng kapitan ng pulisya. Ang tanong, sino? Ngunit ang pinakanakakagulat na pag-amin ay nagmula kay Padre Bert nang muling ipakita ng investigador ang litrato. Kilala ko ang lahat ng tao sa litratong iyon, maliban sa isa. Tinitigan siya ng investigador. Ang ibig kong sabihin,
hindi ko kilala ang huling mukha na ito na nakatayo ng medyo sa likod na may itim na pesi. Pinikit ng imbestigador ang kanyang mga mata. Mayroong ikapitong figura. Bahagyang natakpan ng anino, malabo ang kanyang mukha, ngunit malaki ang kanyang katawan at mas matangkad ang kanyang postura kaysa sa iba. Bakit mo sinabing 6 na tao kung sa totoo ay 7? Tanong ng imbestigador. Dahil kaming lahat ay naaalala na 6 lang ang pangunahing opisyal, ngunit ang lalaking ito, hindi ko pa nakita. Agad na nakabitin sa hangin ang malaking tanong. Sino ang misteryosong lalaking iyon? Bakit tila sadyang pinalabo ang kanyang mukha sa litrato? Bakit walang sinumang opisyal ang nagsabing kilala siya? Idinikit ng imbestigador ang litrato sa mesa. Kailangan nating hanapin ang lalaking ito. At sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang imbestigasyon, lumitaw ang isang bagong anino, ang misteryosong lalaki na nakatayo sa likod ng entablado sa loob ng maraming dekada. Lalong dumilim ang tanong sa kabanatang ito. Ang pagpatay ba na ito ay pinamunuan ng isang tao na hindi man lang binanggit ang kanyang pangalan? Si Padre Lucas ba ay tagapagpatupad lamang? Hindi ang pangunahing salarin. Nagsimulang ayusin ng pulisya ang isang malawakang operasyon sa paghahanap. Agad na isinulat ang pangalan ni Padre Lucas sa listahan ng mga priority na pinaghahanap. Kumalat ang kanyang litrato sa lahat ng munisipalidad at barangay sa Laguna. Ngunit, isang batang imbestigador ang nakatuklas ng isang kawili-wiling bagay sa archive ng populasyon. Sir, tingnan ninyo ito, sabi niya habang ipinapakita ang isang folder. Nakatala si Padre Lucas na lumipat ng address. Taong 2010 sa isang maliit na barangay sa hangganan ng Batangas. Anong barangay? Mabilis na tanong ng kapitan ng pulisya. Barangay San Jose. Ang pangalan na iyon ay nagpagulat sa ilang residente na naroroon. Diyos ko, liblib ang barangay na iyon. Mahirap pasukin ang daan doon sa gabi. Agad na nag-ayos ng team ang imbestigador upang pumunta sa barangay na iyon. Ngunit nang aalis na sila, isang babaeng seminarista ang biglang lumapit sa pulisya habang may hawak na isang maliit na papel. Sir, natagpuan ko po ito sa lumang aparador ng dormitoryo ng kababaihan. Baka importante. Dahan-dahang binuksan ng pulisya ang nakatiklop na papel. Napakaluma ng sulat sa papel na iyon na parang isinulat maraming dekada na ang nakalipas. Kung mawawala ako, huwag ninyo akong hanapin sa labas ng seminaryo. Hanapin ninyo ako sa pagitan ng mga tahimik na dingding. Sa likod ng papel na iyon ay nakasulat ang pangalan ng isang seminarista na nawala noong 1978. Isang pangungusap na nagpatigaga sa buong imbestigador. Alam niya na hindi na siya makakalabas sa seminaryo. Ngunit sino ang sumulat ng papel na iyon? Nakakulong ba siya? Sinubukan ba niyang magbigay ng pahiwatig bago nawala? Mayroon pa bang ibang biktima na nag-iwan ng katulad na mensahe na hindi pa natatagpuan? Samantala, 2 imbestigador ang nagtungo sa Barangay San Jose. Kinailangan ng 2 oras na paglalakbay na dumaan sa maliit na kagubatan at mabatong daan na halos hindi kayang daanan ng sasakyan. Pagdating doon, agad nilang hinanap ang bahay na nakatala bilang address ni Padre Lucas. Ngunit nang katukin nila ang pinto, walang tao sa bahay. Sirang-sira ang frame ng pinto, puno ng alikabok ang sahig. Mukhang matagal nang inabandona ang bahay na iyon. Ngunit isang bagay ang nagpatindig ng balahibo ng imbestigador, sa dingding ng sala ay may maliliit na gasgas na kahawig ng mga gasgas na natagpuan sa espasyo ng dingding ng seminaryo. Parang bilang ng araw, parang ritual, o parang tanda ng isang tao na may inaalala sa hindi normal na paraan. Kinunan ng litrato ng imbestigador ang dingding na iyon at nagtanong, ito ba ang huling bakas ni Padre Lucas o bakas ng isang tao na nanirahan dito bago siya? Sinuri ng pulisya ang likod ng bahay. Nakatagpo sila ng isang maliit na silid na nakakandado mula sa labas. Nang puwersahin nilang buksan ang pinto, walang tao sa silid. Ngunit sa sahig ay mayroong bagay na nagpatigaga sa imbestigador. Isang itim na pesi. Parehong modelo ng misteryosong lalaki. Sa litrato noong 1974. Nagtinginan ang mga imbestigador ng kinakabahan. Kaya, ang misteryosong lalaking iyon ba ay nanirahan dito o nagtrabaho siya kay Padre Lucas sa lahat ng panahong ito?
At ang pinakamalaking tanong, buhay pa ba ang misteryosong lalaking iyon at ngayon ay nagmamasid sa atin mula sa ibang lugar? Habang sinusuri ng investigador ang natuklasan, lumapit ang isang matandang residente. Sir, tungkol po sa bahay na ito, may alam po ako konti. Mabilis na lumingon ang pulisya. Ano ang alam mo? Lumunok ang residente. Hindi lang po isang tao ang nakatira sa bahay na iyon. Dati po, 2 lalaki ang nakatira doon. 2, nagulat na tanong ng investigador. Sino ang isa pa? Itinuro ng residente ang maliit na silid kung saan natagpuan ang itim na pesi. Ang nakatira po dito ay hindi si Padre Lucas. Iba siyang tao. Isang tao na hindi namin kailanman nakita ang mukha ng malinaw. Bihira siyang lumabas ng bahay. Kung lumabas man, laging madaling araw. Sino siya? Umiling ang residente. Ngunit itinuro niya ang litrato noong 1994 na dala ng pulisya. Agad na namutla ang kanyang mukha. Diyos ko, siya iyon. Kinabahan ang investigador. Kinilabutan ang kanyang buong katawan. Ang misteryosong lalaki sa litrato. Ang lalaking nakatayo sa likod ng mga opisyal ng seminaryo. Ang lalaking posibleng ang pangunahing utak. Itinakip ng residente ang kanyang bibig sa takot. Siya. Siya po ay buhay pa, sir. At umalis lang siya sa barangay na ito 3 buwan na ang nakalipas. Natahimik ang lahat ng investigador. Puti ang kanilang mga mukha. At nagtatapos ang kabanata 1-0 sa isang pinakanakakapanindig balahibo na tanong. Kung ang pangunahing utak ay nawala lamang 3 buwan na ang nakalipas, naghahanda ba siya ng isang mas malaking bagay? Nanonood ba siya ngayon sa mga hakbang ng pulisya? At nasaan siya ngayon? Bumalik ang investigador sa seminaryo na seryoso ang mukha at may dalang 2 mahalagang ebidensya, ang misteryosong itim na pesi at ang litrato noong 1994. Ang 2 bagay na iyon ngayon ang sentro ng investigasyon. At alam ng lahat sa investigation room na ang kasong ito ay umabot na sa mas madilim na antas kaysa sa inaasahan. Inilagay ng kapitan ng pulisya ang itim na pesi sa gitna ng mesa. Nakatingin ang lahat ng mata doon. Ang pesi na ito ay natagpuan sa bahay na dating tinirhan ng 2 tao. Hindi lang si Padre Lucas, kundi pati na rin ang misteryosong lalaking ito. Itinuro niya ang malabong figura sa litrato. Tahimik ang silid, isang katahimikan na nagdudulot ng bigat sa dibdib. Ano ang ibig sabihin nito? Tanong ng isang investigador. Ang kasong ito ba ay kinokontrol sa lahat ng panahong ito ng isang tao na hindi man lang nakatala ang buong pangalan? Dahan-dahang tumango ang kapitan ng pulisya. Iyon ang pinakamalaking posibilidad. Kaya lumitaw ang mga tanong. Sino ang lalaking iyon? Bakit tila sadyang pinalabo ang kanyang mukha sa litrato? Bakit walang sinumang opisyal ang nagsabing kilala siya? Pumasok si Padre Miguel sa investigation room kasama ang 2 pang senior opisyal. Itinuro ng kapitan ng pulisya ang litrato. Sino siya? Alam ninyo siguro. Nagtinginan ang 3 opisyal, malinaw ang takot. Sa wakas, mahinang nagsalita si Padre Miguel. Hindi po namin alam ang kanyang pangalan. Hindi kailanman. Hindi siya kailanman nanirahan sa seminaryo. Paminsan-minsan lang siya dumarating. Para saan? Matalim na tanong ng kapitan ng pulisya. Para makipagkita kay Padre Lucas. Gaano kadalas? Hindi madalas, ilang beses lang. Ngunit sa bawat pagdating niya ay laging nagdudulot ng takot sa lahat. Maging sa mga pangunahing opisyal. Bakit takot? Dahil ang figura na iyon ay hindi ngumingiti, hindi nagsasalita, at ang kanyang pagdating ay laging nangyayari tuwing may nawawalang seminarista. Isang katotohanan na nagpatinig sa silid dahil sa tensyon. Nagbukas ang isang batang investigador ng archive ng mga lumang litrato ng seminaryo. Sa 12-dosenang litrato, isa lang ang nagpakita ng misteryosong figura na iyon. Lahat ng iba pang litrato ay tila nawala, tila hindi kailanman umiral. Bakit isa lang ang litrato? Sino ang nagtapo ng iba pang litrato? Umiling ang isang mas senior na investigador, yan nga. Hindi namin alam, ngunit malinaw na sadyang tinanggal ang mga litrato na iyon. Matagal na tinitigan ng kapitan ng pulisya ang itim na pesi. Buhay siya,
buhay pa siya at umalis siya 3 buwan na ang nakalipas. Ibig sabihin, alam niya na mabubunyag ang lihim na ito. Nakabitin sa hangin ang malaking tanong. Naghahanda ba ang pangunahing utak ng isang bagong aksyon o pinatatahimik niya ang lahat ng nakakaalam ng kanyang kinaroroonan? Sa gitna ng lalong lumalalim na imbestigasyon, isang lalaki na may edad na nagtatrabaho bilang lumang bantay ng seminaryo ang dumating na maputla ang mukha at nanginginig ang mga hakbang. Ang pangalan niya ay Mang Kiko, isang night watchman sa loob ng 26 na taon na ngayon ay nagpasya na ibunyag ang lihim na matagal niyang itinago. Sir, mayroon po akong hindi pa nasasabi, sabi niya nang nanginginig ang boses. Pinaupo siya ng kapitan ng pulisya. Ikwento mo ang lahat. Lumunok si Mang Kiko pagkatapos ay nagsabi, alam ko po ang tungkol sa pinto sa ilalim ng hagdan. Agad na natahimik ang silid. Nakalock po ang pinto na iyon sa loob ng maraming taon. Ngunit madalas akong nakakarinig ng mga tunog mula sa loob. Anong tunog? Tanong ng investigador. Ipinikit sandali ni Mang Kiko ang kanyang mga mata. Tunog ng hakbang, tunog ng mga bagay na inililipat at minsan tunog ng mga taong bumubulong. Biglang lumamig ang silid. Bakit hindi ka nagulat? Sigaw ng investigador. Takot po ako, sir. Dahil sa tuwing lumalapit ako sa pinto na iyon, lagi kong nakikita si Padre Lucas at ang lalaking nakapesi na lumalabas mula sa makipot na pasilyo sa likod nito. Natahimik ang lahat. Pasilyo. May pasilyo. Anong pasilyo? Tanong ng kapitan ng pulisya. Isang maliit na pasilyo na nagkokonekta sa silid sa ilalim ng hagdan sa likod ng seminaryo. Isang pasilyo na mabubuksan lamang gamit ang espesyal na susi. Saan patungo ang pasilyo na iyon? Dahan-dahang umiling si Mang Kiko. Hindi ko po alam. Hindi po ako pinapayagang lumapit. Ngunit alam ko ang isang bagay. Kapag nawawala ang seminarista, ginagamit ang pasilyo na iyon. Nagtinginan ang mga investigador. Kaya pala sa lahat ng panahong ito, mayroong lihim na akses sa loob ng seminaryo. Isang akses na hindi alam ng mga seminarista, bagong opisyal, maging ng karamihan sa mga residente. Lumitaw ang malaking tanong. At kung may pasilyo, doon ba ipinasok ang mga bungo? Naroon pa ba ang pasilyo na iyon? At may gumagamit pa ba nito? Agad na nagsagawa ng investigasyon. Muling iniscan ng forensic building team ang lugar sa ilalim ng hagdan. Nakakagulat ang resulta. Mayroong walang laman na espasyo sa likod ng dingding, isang maliit na kwarto na parisukat. Pagkatapos ay isang makipot na daan na humahaba patungo sa likod ng seminaryo. Totoo ang pasilyo. Buksan ang dingding na ito ngayon din. Utos ng kapitan ng pulisya. Mabilis na kumilos ang mga tekniko. Malalaking martilyo ang humampas sa lumang dingding. Lumawak ang mga bitak at sa wakas ay bumagsak ang dingding. Sa likod nito ay nakita ang isang maliit na madilim na silid at sa tabi nito, isang lumang kahoy na pinto na mahigpit na nakasara. Lalong lumamig ang kapaligiran. Nang buksan ang pinto, umalingasaw ang napakalakas na amoy ng luma. Ang mga lumang istante ay puno ng mga talaan, lumang listahan ng attendance, at mga nawawalang dokumento ng seminaryo. Agad na kinilabutan ang investigador. Dito, sa silid na ito, nawawala ang mga dokumento sa loob ng maraming taon. Ngunit may isang bagay na nagpatigil sa lahat. Isang lumang libro na may nakasulat na listahan ng mga pangalan ng mga kandidato. Kandidato ng ano? Mga kandidato ng seminarista, kandidato ng opisyal. Hindi. Ang maliit na pamagat sa ibaba ay nagpatindig ng balahibo ng lahat. Ang mga napili. Binuksan ng kapitan ng pulisya ang unang pahina. May listahan ng 12 ng pangalan, mga pangalan ng seminarista na nawala maraming taon na ang nakalipas. At sa huling pahina ay nakasulat ang isang pangungusap, kabuang target, 100. Lahat ay natigilan. 78 bungo na ang natagpuan. Ibig sabihin, may 2 pang pangalan, 2 pang biktima. At ang pinaka-nakakapanindig balahibo na tanong ay lumitaw. Patay na ba ang 2 biktima na iyon o buhay pa sa isang lugar na hindi pa natatagpuan? Matapos matuklasan ang libro ng mga napili na may target na 100 biktima, ang lahat ng tagapagpatupad ng batas ay kumilos na parang isang bagong buhay na makina ng digmaan.
Ang IHC Region IVA, Pulisya, DNB at Intelligence ay kasangkot. Mayroong tensyon na hindi pa kailanman naramdaman. Kung ang target ay 100, kung 78 ang natagpo ang bungo, ibig sabihin, may 2 pang biktima na hindi pa natatagpuan. At ang 2 biktima na iyon ay maaaring buhay pa. Nagbigay ng mahigpit na tagubilin ang Regional Director ng Hanapin ang lalaking nakapesi. Buhay man o patay, kailangan natin siyang mahuli. Ngunit ang problema ay isa, walang nakakaalam ng pangalan ng lalaking iyon. Walang talaan, walang address. Tanging ang litrato noong 1974 na may malabong mukha. Siya ay parang multo. Isang tao na nabubuhay sa pagitan ng mga anino, gumagamit ng takot ng iba. Samantala, muling sinuri ng investigador ang lihim na silid. Nakatagpo sila ng isang bagay na hindi pa napansin noon. Isang punit na mapa na luma na nakasingit sa pagitan ng mga talaan. Ipinakita ng mapa ang isang makipot na daan sa likod ng seminaryo, patungo sa isang lumang kahoy na kubo sa gitna ng bukirin ng tubo, isang liblib na lokasyon na bihirang pinapasukan maging ng mga residente. Ito ang posibleng taguan, sabi ng investigador. Agad na kumilos ang team sa gabing iyon. Tahimik silang naglakad sa pagitan ng matataas na tanim ng tubo. Tanging ang ilaw ng flashlight at tunog ng hangin ang kasama. Ngunit habang papalapit sa lokasyon, lalong dumilim ang kapaligiran at nagpalamig sa bala. Huminto, bulong ng isa sa mga miyembro. Itinuro niya ang lupa na may bakas. Malaking bakas ng paa, ngunit isang direksyon lamang patungo sa kubo. Walang bakas ng paglabas. Ano ang ibig sabihin nito? Nasa loob pa ba ang lalaki? Ito ba ay isang patibong? O alam ba niya na darating ang pulisya? Dahan-dahang lumapit ang team sa kubo. Bahagyang bukas ang pinto ng kubo. Mahinang umingit sa hangin. Itinuro ang flashlight sa loob. Walang laman. Tanging lumang banig at kahoy na mesa. Ngunit nang libutin ng team ang silid, nakita ng isa sa mga miyembro ang sahig na may bahagyang kakaibang kulay. Kinatok niya ito, thok-dum. Walang laman ang huling tunog. May espasyo sa ilalim, sabi ng investigador. Pinilit nilang buksan ang sahig at isang madilim na butas ang bumukas. Isang butas na patungo sa isang makipot na pasilyo, amoy ng basang lupa, at isang nakakatakot na bagay. 2 peres ng maliit na tsinelas, pambata. Hindi, tsinelas iyon ng mga teenager na seminarista. Huwag na nating patagalin, bumaba na tayo, sabi ng kapitan ng pulisya. Gumapang sila sa makipot na pasilyo. Mahaba ang pasilyo na parang sadyang ginawa. Sa dulo nito, natagpuan nila ang isang maliit na silid na may pader na ladrilyo na may 2 tali sa sulok ng silid na basa pa sa amoy ng pawis. Sinuri ng kapitan ng pulisya ang sahig at natagpuan ang mga tuyong bakas ng pagkain. May ikinulong siyang tao dito. Kamakailan lang, sabi niya. Ang tanong na humihiwa, naroon ba ang 2 huling biktima dito? Inilipat lang ba sila o malapit pa rin sila? Biglang tinawag ng isa sa mga investigador, Sir, tingnan ninyo ito. Sa dingding ng silid ay may maliit na sulat na ginawa gamit ang uling. Malapit pa ako. Ang sulat na iyon ay parang panunuya, parang mensahe mula sa isang tao na pakiramdam niya ay laging isang hakbang na nauna sa pulisya. Kung malapit pa siya, saan siya nagtatago at nanonood ba siya sa atin ngayon? Sa gabing iyon, matapos matuklasan ang lihim na pasilyo, pinalawak ng pulisya ang paghahanap hanggang sa radius na 5 kilometro. Lahat ng residente ay inutusang manatili sa kanilang bahay. Nagpalipad ng drone, sinuri ng mga asong tagahuli ang bukirin. Ngunit, nakakagulat, ang mga asong tagahuli ay hindi lumabas ng barangay, kundi bumalik sa lugar ng seminaryo. Ano ang ibig sabihin nito? Nag-aalalang tanong ng investigador. Bumalik ba siya? Patuloy na tumahol ang aso patungo sa lumang gusali ng seminaryo na bihirang gamitin. Inutusan ng kapitan ng pulisya ang team na pumasok. Madilim, maalikabok na silid, puno ng mga sirang kahoy na mesa. Ngunit walang bakas ng tao. Hanggang sa biglang, keraak. Isang tunog mula sa ikalawang palapag ng lumang gusali ang nagpatutok ng baril ng lahat ng pulis. Dahan-dahan silang umakyat. Nang makarating sa ikalawang palapag,
Sa gitna ng silid na nakatalikod sa kanila, nakatayo ang isang matandang lalaki na may itim na pesi. Malaki ang kanyang katawan, bagamat matanda. Tila hinihintay ang kanilang pagdating. Sumigaw ang kapitan ng pulisya, itaas ang mga kamay. Nakapalibot na kami. Natahimik ang lalaki. Hindi gumagalaw, hindi lumingon. Sinubukan ng kapitan ng pulisya na lumapit. Ano ang pangalan mo? Sabihin mo bago kita arestuhin. Dahan-dahang lumingon ang lalaking nakapesi. At sa unang pagkakataon, malinaw na nakita ang kanyang mukha. Isang matigas, malamig na mukha, walang laman ang mga mata na parang walang nararamdaman ang tao. Matagal ko na kayong hinihintay, sabi niya ng malalim ang boses. Sino ka ba talaga? Sigaw ng kapitan ng pulisya. Bahagyang umiti ang lalaki. Isang ngiti na walang sinumang gustong makita. Ako ang tagapangalaga ng balanse na pumipili na nagpapasya. Nagulat ang investigador. Ang pangungusap na iyon ay kapareho ng nakasulat sa libro ng mga napili. Itinutok ng kapitan ng pulisya ang kanyang baril ng mas mataas. Ikaw ang pumatay sa 78 taong iyon. Sumagot ang lalaki ng malamig na ngiti. Ipinagpapatuloy ko lamang ang sinimulan bago pa kayo ipanganak. Ano ang ibig sabihin nito? Mas lumaba ang network na ito kaysa sa inaasahan? Mag-isa ba siyang nagtatrabaho o kasama ang isang mas malaking grupo? Nagsimulang lumapit ng maingat ang pulisya. Biglang dinukot ng lalaki ang kanyang bulsa. Lahat ng pulis ay agad na handa ng magpaputok. Ngunit ang lalaki ay kumuha lamang ng isang lumang susi. Ito ba ang susi na hinahanap ninyo? Sabi niya. Susi upang buksan ang huling silid. Huling silid? Ano ang ibig sabihin nito? Ano ang nasa silid na iyon? Tanong ng kapitan ng pulisya. Tinitigan ng lalaki ang mga pulis isa-isa. Ang dalawang huling pangalan, mahina niyang sabi, at ang sagot na hindi pa kayo handang marinig. Sumugod ang kapitan ng pulisya at kinapusan ang lalaki ng walang paglaban, walang sigaw, walang emosyon. Tila gusto niya talagang mahuli. At lumitaw ang nakakatakot na tanong. Kung gusto niyang mahuli, sino talaga ang malaya pa sa labas? Ito ba ay simula pa lang o may mas malaking mastermind pa? Bumulong lamang ang lalaki, hindi pa tapos ang larong ito. Sa gabing iyon, matapos mahuli ang lalaking nakapesi, ang seminaryo na matagal ng tila payapa ay naging lugar na puno ng sugat ng kasaysayan. Ang luma at mabahong amoy mula sa lumang pader ay parang nagtatago ng mga sigaw ng dose-dosenang seminarista na hindi na kailanman nakauwi. Ang mga ilaw ng pulisya ay sumasalamin sa tubig ng ulan, lumilikha ng mahabang anino na parang simbolo kung gaano kahaba rin ang daan ng katarungan sa bansang ito. Ngunit sa likod ng lahat ng kinatatakutan na nabunyag, mayroong isang bagay na mas nakakatakot kaysa sa pader na puno ng bungo, ang ating kapabayaan bilang isang bansa. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa isang mastermind na tahimik na pumatay. Hindi lamang tungkol sa isang seminaryo na nagtago ng lihim sa loob ng maraming taon. Hindi lamang tungkol sa 78 biktima na inagawa ng buhay nang hindi kailanman nakakakuha ng katarungan. Ito ay isang kwento tungkol sa kung gaano kahina ang isang bansa kapag ang lahat ay nananahimik. Kapag ang katotohanan ay itinuturing na murang bagay, at kapag ang pagkakamali ay hinahayaan dahil sa takot sa taong tila makapangyarihan. Sa harap ng 78 bungo na iyon, isang investigador ang mahinang nagsabi, hindi ito ordinaryong trahedya, ito ang ating salamin. At tama siya. Hindi ba't madalas tayong pumipikit kapag nakikita natin ang kawalang katarungan? Hindi ba't madalas nating sinasabi, hindi ko iyan problema? Hindi ba't madalas nating hinahayaan na lumaki ang maliliit na pagkakamali at maging malaking halimaw dahil lang sa takot tayong magsalita? Ang katahimikan na iyon ay isang krimen. At ang pinakamalaking krimen ay hindi pagpatay, kundi ang hayaan na mangyari ang isang bagay gayong kaya nating pigilan. Ang mga residente na dati ay takot magsalita ay ngayon ay nagsisisi. Sana nagulat kami ng mas maaga. Sana hindi kami nanahimik nang may nawawalang seminarista. Sana noon ay nangahas kaming hamunin ang madilim na kapangyarihan na iyon. Ngunit laging huli ang pagsisisi. Walang bansang lumalakas mula sa pagsisisi. Ang isang malakas na bansa ay isinisilang mula sa tapang na sabihin ang hindi sa anumang uri ng kalupitan, gaano man kaliit.
Dahil ang malalaking krimen ay laging nagsisimula sa maliliit na krimen na hinahayaan. Ang pinakamalaking moral lesson mula sa trahedyang ito ay huwag kailanman ipagkatiwala ang moral na seguridad ng bansa sa ilang tao. Ang bansang ito ay dapat bantayan ng sama-sama ng kanyang mamamayan, ng mga magulang, ng mga pinuno, at ng bawat pusong nagmamahal sa Pilipinas. Kapag nananahimik ang mamamayan, naghahari ang krimen. Kapag natatakot ang mamamayan, nangangahas kumilos ang mga dyablo ng tao. Kapag pinili ng mamamayan ang katahimikan, lumalaki ang kadiliman. Sa likod ng pader ng seminaryo na iyon, natutunan natin kung gaano kadelikado ang kapangyarihan ng walang pagbabantay. Gaano nakakatakot kapag ang isang institusyon na dapat ay lugar ng pagkuha ng kaalaman ay nagiging lugar ng pagtatago ng mga sugat. Ngunit hindi ganoon ang Pilipinas. Ang Pilipinas ay lupain ng mga matatapang. Isang bansang isinilang mula sa daan-daang taong pakikibaka. Isang bansang ang dugo ng mga bayani nito ay hindi kailanman nakakakilala ng pagsuko. Kaya paano kaya tayo bilang susunod na henerasyon ay magiging isang bansang duwag? Isang bansang tahimik kapag sinisira ang pagkatao, isang bansang tinitingnan ang kawalang katarungan na parang hangin lang. Ang 78 bungo na iyon ngayon ay isang tahimik na monumento tungkol sa halaga ng katahimikan. Hindi natin dapat hayaan na mangyari muli ang ganitong trahedya, kahit saan, kailanman, sa anumang anyo. Dapat matuto ang bawat komunidad. Iulat ang anumang krimen, gaano man kaliit. Huwag matakot sa taong tila makapangyarihan kung siya ay mali. Huwag hayaan ang anumang institusyon na isipin na immune sila sa batas. Bantayan ang ating mga anak. Huwag ipagkatiwala ang kanilang kapalaran ng buo sa sinuman. Huwag hayaan na matalo ang katotohanan ng paggalang o bulag na paggalang. Dahil ang paggalang ay hindi dapat ibigay sa mga lumalapastangan sa kapwa-tao. Ang isa pang moral lesson ay tungkol sa lakas ng Estado. Ang ganitong trahedya ay hindi lamang nagpapakita ng kalupitan ng salarin, kundi nagpapakita rin ng butas sa pagpapatupad ng batas. Nawawala ang mga seminarista bawat buwan. Hindi kailanman inaksyonan ang mga ulat ng publiko. Nawala ang mga dokumento ng walang nagmamalasakit. Ito ba ay aksidente o ito ba ay matibay na ebidensya na ang ating sistema ay may malaki pang butas na maaaring gamitin ng masasamang tao? Dapat palakasin ng Pilipinas ang mga institusyong pang-edukasyon, seminaryo, paaralan, kolehiyo, universidad, at lahat. Walang lugar na dapat hayaan na gumana ng walang multilayered na pagbabantay. Walang taong dapat hayaan na magkaroon ng ganap na kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng walang kontrol ay lason. At ang lason na iyon ay kumitil ng 78 buhay. Ngunit, sa likod ng lahat ng kinatatakutan na iyon, mayroong isang sinag ng pag-asa. Isang pag-asa na nagniningas mula sa tapang ng isang seminarista na nagpako sa dingding. Isang pag-asa na lumalaki mula sa pulisya na sa wakas ay nagtatrabaho ng seryoso. Isang pag-asa mula sa komunidad na sa wakas ay nagsasalita. Isang pag-asa mula sa mga investigador na tumangging sumuko kahit misteryoso ang mastermind. Isang pag-asa mula sa mga pumiling lumaban sa takot. Ang bansang ito ay laging may pag-asa hanggat mayroong mga taong gustong lumaban sa kalupitan. At dapat matuto ang Pilipinas ng malaking aral. Kung ang isang dingding na puno ng bungo ay nabunyag dahil lang sa isang seminarista na nangahas magpako, kung gayon ang isang bansa ay maaaring maligtas. Kung ang isang mamamayan ay nangahas magsalita, ang tapang ng isang tao ay maaaring magsindi ng malaking pagbabago. At ang malaking pagbabago na iyon ay nagsisimula sa atin, mula sa ating mga puso na ayaw nang makita na hinahayaan na lumaki ang krimen. Sa pagtatapos ng trahedya, nang mahuli ang lalaking nakapesi, isang investigador ang nagsabi, hindi dapat matalo ang Pilipinas sa kadiliman. Dapat manalo ang Pilipinas dahil ang pagkatao ang pinakamataas na layunin ng bansang ito. Iyan ang kakanyahan ng moral lesson na ito. Ang isang dakilang bansa ay hindi isang bansa na walang problema. Ang isang dakilang bansa ay isang bansa na hindi natatakot harapin ang mga problema at hindi kailanman hinahayaan na mamuno ang krimen. Ang Pilipinas ang ating tahanan at dapat bantayan ang tahanan. Kung hindi, ang mga pader na hinahayaan nating tumayo ng walang bantay ay maaaring magtago ng isang bagay na mas madilim kaysa sa inaakala natin. At tayong mga mamamayan ng Pilipinas ay dapat mangako na hindi na kailanman hahayaan na mangyari muli iyon.
Maraming salamat sa mga kaibigan na nag-like at nag-subscribe. Naway laging bigyan kayo ng Diyos ng kalusugan, mahabang buhay, maraming biyaya at pagpapala sa inyong buhay.